ng salita ng Diyos ay babagi sa ating puso. Magandang umaga sa ulit mga kapatid. Tumasun. Sa umagang ito mga kapatid, nais ko pong share sa inyo ang salita ng Diyos upang bigyan tayo ng kalakasan sa ating mga sarili. Ang Biblia ay mayaman sa mga tao na maaari nating gawing example sa iba't ibang aspeto sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Marami no? Sa Diba, Adan, pilitin gamitin yan para sa ating buhay Kristiyano. Kung pag-uusapan natin ay tungkol sa buhay mag-asawang buhay Kristiyano, ay mayroong tayong magandang modelo dyan, sina Aquila at Priscilla. Alam ko na maraming pieces na ito na pakiyati ito sa iglesia, marami na rin nagagamit nito. Pero sa umagang ito, tingnan natin kung ano ang ibigay nila sa atin na mga leksyon upang makatulong na ipakita natin ang ating pamumuhay bilang Kristiyano o mag-asawa na Kristiyano. Kaya tingnan natin sila ngayon, si Aquila and Priscilla bilang magandang example sa buhay mag-asawa. Tingnan natin sila sa dalawang bagay, ang paglalarawan sa kanila at ang mga leksyon na makuha natin sa kanila. Kaya hindi pa natin umpisahan, mag-pray muna tayo para bigyan tayo ng gabay ng ating Panginoon. Ginoong Diyos, salamat kayo, nilingkod ka sa makausapan, nagaduol ng sa media sa imong espesyal na presensya, karon sa pagpangayog tabang mo Diyos sa among kinabuhi, karon masabtan na mo ang imong mga pulong. Salamat o Diyos, pinagi kang Kristo, kami gawas nun na makatuol diya sa trono sa imong grasya, aron among ikapahibalo ang among mga katuyuan. Diya kanimo o Diyos, o gining buntagan, nangayo tabang sa matakusan na mo o Diyos, diya sa among mga kinabuhi, na masabtan na mo ang imong tulong, bisan pas nagapaminaw, o bisan pa sa nagasulti o Diyos, tagaan mo mga pulong na makahatag o kaligkon, diya sa among kinabuhing Kristohanon. Salamat ng tanan, ang isali kinikinatya kanimo sa ngalan ni Kristo ng among Ginoo. Sa pagtanaw na ito, o pagtingin natin kanila ni Priscilla at Aquila, tingnan natin una ang paglarawan kanila ni Aquila at Priscilla. Mayroong 6 na talata sa Biblia na makita natin. 6 na talaga ang makikita natin na nagsasabi tungkol kanila o sino sila, Aquila at Priscilla. At sa 6 na talatang ito, diyan natin titingnan kung ano sila. Una, si Aquila at Priscilla, sila ay suod. Kali, ultimo ni Bisaya, di na kamahugsuon. Close ba? Close yan. Sila Aquila at Priscilla ay suod o malapit ba to? Sa isa't isa, no? Malapit talaga sila. No, sa 6 na talata sa Biblia na nagsasabi tungkol sa mag-asawang ito, ay makita natin na lagi silang nagkasama. Basahin muna natin ang 6 na talata sa Biblia na nagsabi tungkol sa kanila. Sa Acts chapter 18 verse 2, Gawa chapter 18 verse 2, Gawa chapter 18 verse 18, Gawa 18 verse 26, 1 Corinthians chapter 16 verse 29, Romans chapter 16 verse 3,
2 Timothy chapter 4 verse 9. Umpisa natin pagbasa ang Gawa chapter 18 verse 2. Sabi dito mga kapatid, natagpuan niya roon ang isang Hudyo na ang pangalan ay Aquila, isang lalaking tubong punto. Sakat, nakararating pa lamang mula sa Italia kasama si Priscilla na kanyang asawa. Kita natin na kung nandyan si Priscilla, nandyan po si Aquila. Tapos sa verse 18, sa Gawa pa rin, sabi dito, ngunit si Pablo ay nanatili pa ng ilang araw pagkatapos ay nagpaalam na sa mga kapatid ang buhat doon naglakbay patungo sa Syria at kasama niya sina Priscilla at Aquila. Basa din natin, kasama din sila, Priscilla at Aquila. Chapter 18 verse 26, rin, sabi dito, mga kapatid, at siya ay nagsimulang magsalita ng buong tapang sa sinagoga ni Apolos, ngunit nang siya ay marinig ni Priscilla at Aquila, ay kanyang isinama siya at tinaliwanag sa kanya na mas matuwid ang daan ng Diyos. At yan pa rin sila, no? Kasama sila, Priscilla at Aquila. Tapos 1 Corinthians chapter 16 verse 19, sabi dito, binabati kayo ng mga iglesia sa Asia, kayong buong pusong binabati sa Panginoon nina Aquila at Prisca o Priscilla. Kasama pa rin sila. Verse chapter 16 sa Romans chapter 3 verse 3, matutad niya may ibsoon, batiin ninyo si Priscilla at Aquila na aking tamang gagawa kay Kristo Jesus. Kasama pa rin sila, Priscilla at Aquila. 2 Timothy, tapusan last verse, no, sa last chapter, huling talata na nagsasabi nila ni Priscilla. 2 Timothy chapter 4 verse 19, batiin mo sina Priscilla at Aquila at ang sambayanan ni Onesiporo. Kung nasaan si Aquila, nandoon din si Priscilla. Hindi sila naghihiwalay. Or Prisca. No? Parang sa Taga-Amo si nanood si Pasaboy, sino ba pangalan nito? Si Jose at si Insyang. Hindi talaga yan maghihiwalay kahit saan si Jose. Nandoon si Insyang. At mayroon ding katulad ni Insyang dito. At si Jose. Pag pumunta sila sa Pastor Boy doon sa Bisaya, inalanganan niya Jose at Insyang dahil hindi talaga naghihiwalay. Lalo na ngayon, mayroong maraming gamot. Hindi talaga kailangan na hiwalayan, no? Subalit, tandaan natin, kahit ganito tandaan natin na ito rin ang layunin ng Diyos kung bakit niya itinayo ang pag-aasawa. Di ba? Kung babasahin natin sa Genesis chapter 2:24, babasa natin yan, mga kapatid. Na itong larawan ni Aquila at Priscilla na lagi silang nagkakasama, ito rin ang layunin ng Diyos kung bakit niya itinayo ang pag-aasawa. Mabasa natin sa Genesis chapter 2 verse 24, kaya't iniwan ng lalaki ang kanyang ama at kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y naging isang laman. No? Kahit medyo katatawanan ang kanilang ginawa, ngunit kung balikan natin ang banal na kasulatan, ito ang katuyuan, ito ang layunin ng Diyos na itinatag niya ang pag-aasawa. Ang salitang pumipisan or nakikipisan or muipon or join sa English, meaning hindi maghihiwalay. Kaya nga ang sabi, ang dalawa ay naging isa. At larawan ito sa pagkakaisa sa tatlong persona sa isang Diyos. Hindi maaring isipin mo ang isang persona na hindi kasama ang ibang persona. Kaya nga ang pag-aasawa ay isang magandang larawan kahit hindi makita ang ating Diyos. Hindi natin makikita o hindi makikita ng anak natin, ng mga tao ang Diyos. Subalit pag makita ang ating pagkakaisa bilang mag-asawa, maituturo yan sa ating mga anak. Hindi naman namin makikita ang Diyos na pinaglingkuran ng aming magulang. Subalit ang kanilang pagkakaisa
Yan ang mailarawan namin kung ano ang Diyos na kanilang pinaglikuran, kung ano ang Trinidad. Dahil ang Trinidad ay hindi talaga naghihiwalay. Hindi maaaring mag-isipin mo ang isang persona na hindi kasama ang ibang persona. Ganon din diyan sa kaminyoon o sa pag-aasawa, hindi dapat maghihiwalay. Hindi naman ibig sabihin na kahit bibili na lang ng asin o bigas o tawag ito, panakot sa tindahan, sasama din yung asawa, hindi ganyan. Kundi, meaning, hindi talaga maghihiwalay. Dahil galit ang Diyos sa paghihiwalay. Dahil siya ang nagtayo ng Panginoon. Karon, ang pag-aasawa nila ni Aquila at Priscilla ay isang magandang example sa pagkakaisa sa Diyos Trinidad. Meron ba kayong nalalaman na ganitong kalapit, ka-close na mag-asawa? Meron ba kayong nalalaman ito? Nalalaman ko si Pastor Boy. Dahil pag nag-distribute. Kapitapod niya hawaan? Natakdan ba? Mayroon ba? Siguro. Mayroon makakapantay. Pero walang makakatagil. Tingnan mo, katulad ni Pedro. Alam natin na si Pedro ay may asawa. Di ba? At isinama niya ito sa kanyang mga paglalakbay. Ngunit, hindi sila binanggit ng sabay sa banal na kasulat. No? Alam natin yan, dahil sa sabi ni Pablo, si Pedro lang ba ang may karapatan na magdala ng asawa? Kaya maliwanag na isinasama ni Peter ang kanyang asawa sa kanyang paglalakbay. Pero hindi sinasabi sa Biblia na magkasama o sabay silang dalawa. Hindi rin natin alam kung sinong pangalan sa asawa ni Pedro. Pero hindi ganito ang kaso nila ni Aquila at Priscilla. Lagi silang nababanggit sa kasulatan na sabay na siyang layunin ng Diyos kung bakit niya itinatag ang pag-aasawa. Sinabi ko na hindi naman ibig sabihin nito na hindi talaga maghihiwalay kahit saglit ang mag-aasawa ito. Dahil paano naman yan pag nandun sa trabaho yung lalaki, babae. Ang ipinakita lamang dito na ang pag-aasawa nila ni Priscilla, pinakita sa Bible na laging magkasama upang bigyan tayo ng mga leksyon na ang pag-aasawa hindi dapat maghihiwalay o mayroong intimate relationship. Yan ang unang makikita natin sa mag-asawang ito. Suod, malapit na mag-asawa. Pangalawa, si Aquila at Priscilla, sila ang mag-asawa na hindi pinabayaan ang biblikal na utos na magtrabaho upang mapaghandaan. Matagbo, Pastor. Sabi sa matagbo. Matagbo. Wala mo katuwa na matagbo. Ano ba? Mapaglaan ano? Mapurbayad ka? Provide. Ano ka? Pangalawa, si Aquila at Priscilla, sila ang mag-asawa na hindi pinabayaan ang biblikal na utos upang mag-provide, matagbo, mapaglaanan ang kanilang pangangailangan. Naintindihan niyo mga kapatid? Sila ang mag-asawa na masikap sa trabaho upang mapaglaanan ang kanilang pangangailangan. Even na pagpangailangan ng iba, kahit na yung pagpangailangan ng iba, sa Bisaya pa, kugihan sila sa panginabuhian, masikap sila sa hanap buhay. No? May mga tao na kung kailan naging Kristiyano, katulad ko noon, hindi ko nasasabi sa iba. Naging Kristiyano na ako, pero pabaya ako sa aking pamilya. Hindi na ako nagtatrabaho dahil Kristiyano na ako. Ang ginagawa ko, wali, pitch na lang, pitch sa lahat ng buwan. Hindi na ako nagtatrabaho dahil, sabi ko, mayroon namang Diyos na magtagpo sa aming pagpanginhanlan. Mali pala yun. No? Hindi yan Kristiyanong buhay na pabayaan mo ang iyong responsibilidad sa
tagpo, pag-provide sa iyong pangailangan at kahit nasa pangailangan ng iyong pamilya. At ito ang problema sa iglesia sa Thessalonian. Alam mo? Alam niyo to? Ito ang naging problema sa iglesia sa Thessalonian. Ang mga tao doon tamad, ayaw magtrabaho. Kaya nire-rebuke ni Pablo, idisiplina yan. Pag ayaw magtrabaho, huwag pakainin. Diba? Dahil hindi yan ang disenyo ng Diyos. Ginawa ang tao upang magtrabaho dahil ang Diyos mismo sa kanyang sarili ay pugihan. Nagtatrabaho siya. Kaya yan ang problema doon sa Thessalonian. Basahin natin sa saglit, mga kapatid. 1 Thessalonians chapter 4 verse 19. Sabi dito, ngunit tungkol sa mga pag-ibigan ng mga pagkapatid ay hindi ninyo kailangan na ako'y sulatan ng sinuman sapagkat kayo man ay tinuruan ng Diyos na mag-ibigan sa isa't isa. At verse 10, at katotohanan ginawa ninyo ang gayon sa lahat ng kapatid na nasa buong Macedonia. Ngunit aming hinihiling sa inyo, mga kapatid, na higit pa sa rito ang inyong gagawin, na asain ninyong pamumuhay ng tahimik, gawin ang inyong sariling gawain at kayo'y magpapagal ng inyong sariling mga kamay gaya ng aming ipinagbilin sa inyo upang kayo'y igalang ng nasa labas at huwag maging palaasa sa sinuman. Thessalonians chapter 3 verse 10 to 15, mabasa din natin yan, ang problema sa Thessalonian. Sapagkat noon pa man kami ay kasama ninyo, ay aming inuutos ito sa inyo, kung ang sino man ay ayaw magtrabaho o huwag din namang kumain. Sa Bisaya, ayaw pakanha. Sapagkat aming nabalitaan na ang ilan sa inyo ay namumuhay sa katamaran, hindi naman lamang gumawa, sa halip ay mga nang mapahimasok. Ngayon, ang mga taong ito ay hinatasan namin at pinag-usapan namin sa Panginoong Hesus-Kristo na gumawa ng may katahimikan upang makakain sila ng sarili nilang pagkain. Ngunit kayo, mga kapatid, huwag kayong manlupaypay sa paggawa ng mabuti. Inyong tandaan, ang mga hindi sumunod sa aming mga sinasabi sa sulat na ito, huwag ninyong pakisamahan, idisiplina. Sabi ni Pablo, nang siya ay mapahiya, gayon man huwag ninyong ituring na siya ay kaaway, kundi inyong siyang pagsabihan bilang kapatid. Ngunit, hindi ganon sila si Priscilla at Aquila. Bakit? Ano ang kanilang ginawa? Sa Acts chapter 18 verse 1 to 3, mabasa natin ito. Ano ang kanilang ginawa? Mga Gawa, chapter 18, verse 1 and 3. Yan na mga kapatid. Pagkatapos ng mga bagay na ito, umalis si Pablo sa Atenas at pumunta sa Corinto. Verse 2, natagpuan niya roon ang isang Hudyo na ang pangalan ay Aquila, isang lalaki mula sa Punto na nakararating pa lamang mula sa Italia. Kasama si Priscilla mula sa Priscilla na kanyang asawa, sapagkat ipinag-utos ni Claudio na ang lahat ng Hudyo ay umalis sa Roma. Pumunta si Pablo sa kanila, at dahil ang hanapbuhay niya ay tulad din ng kanila, tumuloy sila sa kanila at sila'y kasamang nagtrabaho, parihong paggawa ng tulda at ang hanapbuhay nila. Anong makita natin mga kapatid? Sila gumagawa ng mga tulda upang ibinta sa Italia, ang kapital na syudad sa Roma. Subalit sa pilitan na utos ni Claudio, sila ay umalis sa Roma at nagpunta sa Corinto. At doon nagkatagpo sila ni Pablo, at pagkatapos pumunta sila sa Episo at patuloy silang nagtatrabaho sa pamamagitan sa paggawa ng mga tulda upang mapaghandaan o mapaglaanan o maprovide ang kanilang pangangailangan at makatulong sa iba. Yan ang pangalawang paglarawan natin kay Priscilla at Aquila. Sila ay malapit na mag-asawa.
sila ay pugihan, masipag na mag-asawa. Hindi nila pinabayaan ang biblikanong utos na magtrabaho. Pangatlo, na mailarawan natin kanila ni Aquila at Priscilla bilang Kristohanon na mag-asawa. Si Priscilla at Aquila, sila ang mag-asawa na dibuto. Ewan ko lang kung maintindihan itong dibuto. Dibuto? Dibuto sa gawain at pagpalaganap sa Ebanghelyo at sa kaharian ng Diyos. Dibuto. Mag-preach. Dibuto sa gawain. No? Kahit busy sa trabaho, ngunit dibuto pa rin. Matinud-anon. Tapat pa rin sa gawain. Hindi dinadahilan ang trabaho upang maipatuloy nila ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. At saan natin mababasa ito mga kapatid? Tingnan natin dito sa Roman chapter 6 verse 3 to 4. Kahit na hindi nila pinabayaan ang biblikal na utos na magtrabaho upang mapaglaanan, maprovide ang kanilang pangangailangan at makatulong sa iba, subalit hindi rin nila pinabayaan ang pagpalaganap sa Ebanghelyo at sa kaharian ng Diyos. Basahin natin. Roman chapter 16 verse 3 and 4. Sabi dito, batiin ninyo si Prisca at si Aquila, Priscilla at si Aquila, na aking tamang dagawa kay Kristo Jesus, na ipinain ang kanilang liig para sa aking buhay. Sa kanila'y hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi pati ang lahat ng mga iglesia sa mga Hintil. Sa panahong ito, nakabalik na sila sa Roma. At paano sila inilarawan ni Pablo? Itong mag-asawang ito. Sila si Aquila at Priscilla, hindi sila opisyalis sa iglesia. No? Wala silang tawagin, wala silang katungkulan. Dili sila leader. Dili sila opisyalis sa iglesia. Subalit tinawag sila ni Pablo na aking kamang gagawa kay Kristo. Verse 3 diha sa Romans chapter 16. Meaning, nagpapagal sila kasama si Pablo sa pagpalaganap sa Ebanghelyo sa kaharian ng Diyos. Isa pa, paano inilarawan ni Pablo sila si Aquila? Isa pa, ipinain ang kanilang mga liig. Ano ba itong liig? O ang kanilang buhay alang-alang sa pagtulong kay Pablo upang maipahayag at maiparangal ang magandang balita. Romans chapter 16 verse 4. Makita natin yan. Batiin ninyo si Priscilla at si Aquila na aking tamang gagawa. Verse 4. Patayin sa verse 4. Sabi dito, na ipinain ang kanilang liig para sa aking buhay. Sa kanila'y hindi lamang ako ang magpakasalamat, kundi pati ang lahat ng mga iglesia ng mga hindi. Anong makita natin dito? Sila ay tapat, sila ay nagpapagal sa gawain ng Panginoon. At tingnan natin sa verse 4, at sila rin ay tumulong sa ibang mga iglesia. Kaya hindi lamang sila tumulong kay Pablo, tumulong din sila sa iglesia sa Roma, at hindi lang sa iglesia sa Roma. Kahit sa iglesia ng mga Hintil, sila Aquila at Priscilla ay tumulong. Kaya ang sabi dito, hindi lang sila ang nagpapasalamat, pati na yung mga kaiglesia sa mga Hintil, dahil nakatanggap sila ng tulong mula kay Priscilla at Aquila. Kahit busy sa trabaho, pero busy din sila sa gawain ng Panginoon. Kaya't makita natin na kahit sa kanilang dedikasyon sa gawain ng Panginoon, hindi nila pinabayaan ang utos ng Diyos na magtrabaho upang maprovide ang kanilang pangangailangan at makatulong sa iba. Hindi lamang ang kanilang interes ang kanilang tinitingnan, kundi ang interes din ng kaharian ng Diyos. Pang-apat na pagulagway, paglarawan kanila Aquila at Priscilla.
bilang Christian na mag-asawa. Sila ang mag-asawa na maabi-abihon. Pastor, Nakita ko na rin, hospitable. In English mo na, di na Tagalog. maabi-abihon, hospitable, maganda ang loob. Oo. Maganda ito na. Naintindihan niyo mga kapatid? Naintindihan niyo? Sila ang mag-asawa na maganda ang loob, mapagtuloy, mapatuloy. Ano? Maabi-abihon. Dili sila mo kanang tawag ini. Dili sila isnabiro. Maabi-abihon. Matinagganon talaga sila si Aquila. Ito ang magandang example sa kanila. May dalawang talata sa Biblia ang nagsasabi tungkol dito. Paano sila naging hospitable? No? Tingnan natin. 1 Corinthians 16 verse 19. Sabi dito, 1 Corinthians 16 verse 19. Binabati kayo, sabi ni Pablo sa kanyang sulat, binabati kayo ng mga iglesia sa Asia. Kayong buong pusong binabati sa Panginoon, Nina Aquila at Prisca o Persila, kasama ng iglesia na sa kanilang bahay. Anong makikita natin dito mga kapatid? Nung sinulat ni Pablo ang kanyang sulat sa taga-Corinto, siya ay nasa Episo, kasama si Aquila at Priscilla. At doon sa Episo, ang bahay ni Aquila at Priscilla ay ginawang tigumanan, pastor. Ginawang sambahan, no? Ginawang kapulungan ng iglesia. At ang ibig sabihin nito, maganda ang kanilang kalagayan doon sa Episo. Mayroon silang malaking-laking bahay na pagtitipunan sa iglesia. At binuksan nila ang kanilang tahanan upang doon magtipon ang iglesia. Hindi sayon nga buruhaton no? Na ang iyong bahay gawing Bible study o ano pa. Hindi madaling gawain ito. Subalit, baka may magsasabi na doon lang yun sa Episo. Pero hindi. Bakit? Nang sila'y bumalik na sa Roma, ganun pa rin ang kanilang ginawa. Ginamit pa rin nila ang kanilang tahanan upang pagtitipunan ng iglesia. Romans chapter 16, verse 3. Sila ay nakapalik na sa Roma, panahong ito. Basahin natin ang sabi ni Pablo. Batiin ninyo si Priscilla at Aquila na aking tamang gagawa kay Kristo Jesus na ipinain ang kanilang diig para sa aking buhay. Sa kanila'y hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi pati ang lahat ng mga iglesia ng mga Hintil. Batiin din ninyo, ito verse 5, batiin din ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. No? Kahit na sila'y umuwi na doon sa Roma, pagdating doon, ganun pa rin ang kanilang ginawa. Mayroong mga Kristiyanos na noon at ginawa na pagtitipunan ang kanilang bahay. At sinabi ko na, ang gamitin ang tahanan para sa pagtitipon sa iglesia, ito ay hindi madaling gawain. Subalit, ito ang kaligayahan na gawin ng mag-asawang ito, sila mapagpatuloy o hospitable at walang reklamo. Doon na sa amin, wala pa kaming church, doon sa bahay ng mahirap yung mga tanim ni Sir Yulit, tamak-tamakan sa mga bata. Apak-apakan yung mga bata. Sumpag tanim ko, si Arman, lalong nakakalbo sa konsumisyon. Bakit? Ang daming kaka-tsekterya doon. Ang dami. Hindi talaga. Kaya sinasabi ko, bago tayo umalis, maglilinis tayo. Dahil nakikita kong hindi talaga, madali. Nabuksan na yung pamamahay mo para sa iglesia. Pero ito ang kaligayahan ng mag-asawang ito. Kaligayahan nila na gamitin ang kanilang bahay para sa Panginoon. Yan ang pang-apat na paglarawan sa kanila, Priscilla at Aquila. Pang-lima, sila ang mag-asawa
na naturuan sa biblical noon. Naturuan sa biblical na aral o doktrina. No? Maalamon sila sa salita ng Diyos. Kahit busy sila sa trabaho, pero maalamon talaga. Maalam sila sa doktrina sa pulong sa Diyos. At maliwanag ito dito sa Acts chapter 18 verse 24. Basahin natin. Sa buhat o gawa, Kapitulo 18, versikulo 24 na to sa 28. Sabi dito, dumating doon sa Efeso ang isang Hudyo na ang pangalan ay Apolos. At ano ito si Apolos? Natubong Alexandria. Siya ay mahusay magsalita at dalubhasa batid sa amo sa kasulatan. At ang taong ito ay tinuruan sa daan ng Panginoon. At palibas ay may naaalab na Espiritu. Nagsalita siya at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Bagaman, ang nalalaman lamang niya ay ang bautismo ni Juan. Yung sinasabi ko hapon na ang nalalaman ni Apolos ay ang pagturuan, ang doktrina lang ni Juan. Nandiyan ang kordero. Pero kahit na yun ang alam niya, may pahayag niya na insakto si Kristo na dapat diligtas. Ngayon, sa 26. At siya ay nagsimula magsalita, si Apolos, ng buong tapang sa sinagoga. Ngunit nang siya'y marinig ni Priscilla at Aquila, ay kanilang isinama siya at ipinaliwanag sa kanya ng mas matuwid ang daan sa Diyos. Anong ginawa nila ni Priscilla? Walang mali sa pagpangaral ni Apolos. Pero medyo mayroong kulang, no? Kaya wag tayong magtampo, magkakapatid, lalo na sa mga kalalakihan. Kalalakihan ito na magpatuloy tayo sa pag-preach sa salita ng Panginoon. Kahit may kulang, meron naman tayong tagaturo. Ang banal respeto at si Pastor Boy, di ba? Pag may mali, tanggapin natin dahil dyan tayo lumalago sa ating pagpapangaral sa salita ng Diyos. Tingnan mo siya, Apolos. Ano ba siya, Apolos? Sinabi sa Biblia na siya ay batid, bihasa sa kasulatan. At siya ay nag-aaral doon sa paaralan ng Alexandria. Sikat at bantog ng paaralan ng mga Griego. Griego. No? Parang na. No? Subalit, mga kapatid, nang makita nila Aquila na medyo may kulang pa ang pagtuturo ni Apolos patungkol kay Kristo o sa daan ng Diyos, anong ginawa ni Aquila? Kinuha nila si Apolos doon sa lihim na lugar at tinuruan sa wasto na daan ng Panginoon. Anong sabi ni Apolos? Tudlo mo na ako. Labaw ko kabilidad ninyo do. Hindi yan sinasabi ni Apolos. Kayo magtuturo sa akin. Ako bihasa sa kasulatan. Nag-aaral ako sa sikat na paaralan. Ngayon tuturuan ninyo ako. Hindi yan sinasabi ni Apolos. Kundi tinanggap ni Apolos ang pagtuturo nila ni Aquila at Priscilla dahil alam ni Apolos na tama ang kanilang pagtuturo. At alam ni Apolos na ang pagtuturo na yon ay galing doon sa mga pagturunan o doktrina sa mga apostol. Kaya tinanggap ito ni Apolos. Tingnan natin, ginagamit si Apolos ng higit pang epektibo sa gawain. Ang leksyon dito, mga kapatid, na si Priscilla at Aquila ay meron talagang kaalaman sa salita ng Diyos o sa mga turo ng mga apostol. At tandaan natin, huwag nating sabihin na, yung asawa ko lang, yung bana ba, Bisaya, kanang, ang yung lalaki lang mag-aaral, dahil siya naman ang mag-preach eh. Hindi. Makita natin, kasama silang dalawa.
sila Aquila at Priscilla. Pareho sila, ano ito? Marunong, maalam sa salita ng Diyos. Yan ang pang-apat, pang-lima. Ngayon, pang-huli, pang-anim. Pang-anim na paglarawan kay Priscilla at Aquila. Sila ang mag-asawa na nagpatuloy sa panampalataya at paglilingkod sa Panginoon hanggang kahuli-hulihang yugto sa ilang kinabuhi. Kahuli-hulihang yugto sa kanilang buhay. Hanggang sa kahuli-hulihan, nagpatuloy sila. Paano natin malaman ito? Makita natin ito sa kahuli-hulihang sulat ni Pablo sa pangalawang Timoteo. Nang isulat ni Pablo ang 2 Timothy, alam niya na malapit na siyang mamatay. Tapos sa maraming taon na paglilingkod niya kay Jesus, alam ni Pablo na siya ay dumating na. Dumating na sa kanyang pagpanaw. 2 Timothy chapter 4 verse 6, basahin natin. Sabi dito, tungkol sa akin, ako'y ibinuhos na tulad sa inuming handog. At ang panahon sa aking pagpanaw ay dumating na. Dahil malapit na siyang papatayin. Dito. At ang sulat na ito, at sa sulat na ito, ay binanggit niya ang maraming tao na tumalikod sa panampalataya at kay Kristo. 1 Timothy chapter 1 verse 15. Sino ba itong mga tao na ito? Na binanggit ni Pablo sa kanyang sulat na tumalikod sa kanya, tumalikod kay Kristo, tumalikod sa paglilingkod ng Panginoon o sa ministeryo. Mabasa natin sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 15, chapter 1 to 15, chapter 1 verse 15, sabi dito, ito'y nalalaman mo na humiwalay sa akin ang lahat ng nasa Isya, kung kabilang na kanila si Pirgelo at Hermogenes. Pinanggit niya itong humiwalay. Iniwan siya. Tapos, sa 2 Timothy chapter 4 verse 19, mayroon din siyang binanggit na tao na tumalikod sa panampalataya at sa kanya. Sabi dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 19 to verse 9 to 10, sabi dito, magsikap kang pumarito. Sinabihan na si Timoteo. Agad sa akin, verse 10, sapagkat iniwan ako ni Dimas na umibig sa sanlibutan ito, at nagtungo sa Thessalonica. Si Crescente ay nagtungo sa Galacia, at si Tito sa Dalmacia. Si Dimas, iniwan din siya. 2 Timothy chapter 4 verse 16, mabasa din natin mga kapatid. Ito pa. Sa aking unang pagsasaalang ay walang sinumang kumampi sa akin. Marami din, hindi lang pala si Dimas, si Hermogenes, marami ang hindi na kumakampi ni Apostol Pablo. Marami ang tumalikod sa paglilingkod. Marami ang tumalikod sa pagtulong kay Pablo sa ministeryo. Ang sabi dito, sa aking unang pagpasanggalang ay walang sinumang kumampi sa akin. Bagkus pinabayaan ako ng lahat, huwag nawang singilin sa kanila ito. Ngayon, sa kabila ng maraming tao na binanggit ni Pablo na tumalikod sa ministeryo at sa Panginoon, pero sina Aquila at Priscilla ay hindi. Tingnan natin. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 19. Basahin natin. Subalit, ano ang sinasabi ni Pablo tungkol kanina ni Priscilla at Aquila? 2 Timothy chapter 4 verse 19. Aha. Sabi dito. Batiin mo sina Priscilla at Aquila at ang sambayanan ni Onesipuro, kasamang
binabati ni Pablo. Nakita natin dito mga kapatid, basahin natin ulit ang talatang ito sa 2 Timothy chapter 4, verse 19. Ano ito? May kulang ang tumabong. Yung hanggang sila ay kasama ni Pablo. Balikan natin yung ano yung dito sa taas. Makulang yung nilagay ko. 2 Timothy verse 19. Ito pala, tama. Haliko na ako. So, sabatiin mo sina Priscilla at Aquila at ang sambalayan ni Onesiphoro. Makita natin dito. Sa kabila ng maraming tao na binanggit ni Pablo na tumalikod sa kanya at sa ministeryo, pero makita natin na nagpabilin, na nanatili sila Aquila at Priscilla hanggang sa si Pablo ay malapit ng ihalad, no? Mawala dahil sa na umabot na ang kanyang paglalakbay. Pero sila Priscilla nagpabilin, no? Hanggang sa kaulahulihang buhay sa ministeryo ni Pablo, ang mag-asawang ito ay nagpatuloy sa kanilang panampalataya at paglilingkod. Kaya nakakalungkot isipin na maraming mga mag-asawa na mainit sa umpisa at ikinasal pa sa Kristohanong simbahan. Subalit dumating ang panahon na nanlalamig sa panampalataya at sa ministeryo at tumalikod kay Kristo. Pero hindi ganon sila Priscilla at Aquila. Sila ay nagpatuloy hanggang sa huli o sa katapusan. Yan ang magandang halimbawa sa mag-asawang ito, sila Aquila at Priscilla. Sila ay, ano yung una? Sila ay suod, malapit na mag-asawa. Sila ay masipag na mag-asawa. Sila ay dibuto sa gawain na mag-asawa. Sila ay hospitable na mag-asawa. At sila ay maalam sa salita ng Diyos. At sila ay nagpatuloy, hindi katulad ng iba, na tumalikod sa panampalataya. Ngayon, tingnan natin ang application nito. Ang paglalapat o aplikasyon sa paglarawan nila Aquila at Priscilla. Una, tungkol sa mag-asawa. Sa ipinakita na halimbawa sa mag-asawa na sina Aquila at Priscilla, ano ang kulang sa atin bilang mag-asawa? Ano ang kulang? Tingnan natin ano ang kulang natin bilang mag-asawa. Ang atin bang pagsasama na malayo sa isa't isa? Na halos hindi na malaman na makilala na mag-asawa dahil pag namasyal nasa likod yung asawa, hindi na magsasabay. Noong nanliligaw pa, kahit plastic lang ang bitbitin ng asawa, ako ilugon pa na doon. Diba? Tapos pagandyan sa katabi, laging nakasiktin. Pero ngayon na mag-asawa na, halos hindi na makita na nagkasama. Kung magkasama na, pagdating sa upuan ng mga jeepney, na doon sa harapan yung asbana, doon sa duyo yung asawa. Pakita natin. Dahil yan ang disenyo ng Diyos. Na itinayo ang kaminyoon. Or, ang ating bang kasipagan sa pagtrabaho upang maprovide ang ating pagpangalanan, upang makatulong sa iba. Ang ating bang kasipagan sa gawain ng Panginoon. Sweetheart, prayer meeting na yun. Ikaw lang pupunta doon. Inaanto pa. Or ang ating bang kulang sa karunungan dahil pagdating sa bahay, sabi ka tuloy mo, pagdating sa church, binabasa yung Bible,
Pagdating ng linggo ng umaga, hello Bible. Pagkadating ng hapon, goodbye Bible. Bakit goodbye? Linggo na naman babasahin ng Bible. Paano tayo magkaroon ng kaalaman ng salita ng Diyos na hindi naman natin binabasa? Basahin natin upang magkaroon tayo ng kaalaman. Katulad ni Priscilla na malaking tao, hindi basta-basta ng tao, tinuruan sa salita ng Diyos. Asawa. O bakit ba? Babae. Dahil sa Tagalog, puro kasi asawa eh. Malito tayo. Sa Tagalog, puro asal. Lalaki, babae, tawag, asawa, di ba? May bahay. May bahay. Eh, paano kung walang bahay? May bahay ba? Tama, no? Sa amin, madali lang eh. Asawa, bana. Asawa, babae. Lalaki, bana. Hindi mahirap. Kaya, may bahay. Pag nagbukas kayo ng Biblia, ang iyong asawa, huwag mo babayag. Diyan. Kaya naman basa dyan. Nasasahin ako. Lalaba ako. Sabay kayong dalawa para ang karunungan na ibigay sa Diyos sa inyo, kayong dalawa nakakaalam. Paano kung wala yung bana? O bana yung lalaki? Nandoon sa biyahe, nandoon sa trabaho. Kinakailangan magbasa dahil may family worship. O devotion. Paano yan? Hintayin muna natin darating yung papa nyo. Saka tayo magbasa ng Bible. Hindi. Kailangan sabay katulad ni Priscilla at Aquila at Priscilla. Sabay sila. Tinuruan nila sabay si Apollos sa daan ng Panginoon. Dahil pareho silang may alam o maalamon o maalam sa salita ng Diyos. O kaya, ang kulang natin ay ang ating pagka-hospitable. No? Na pag may bisita na, nirados, buwan. Tayo mo mama, day! Ingo mas mama, kung makakulo siya. Ay man day, just dudun tato. O di ka ha, gamitin natin yung kalunitan. Siyempre, wag, bagong gulong to. Mahilis na puting gulong. Bagong gulong trako. Gagamitin. Hindi naman. Panginoon yan eh. Tayo ay pinahiyalan na to. Pinahiyalan. Katiwala ng mga gamit ito. Hindi naman talaga atin yan eh. Diba? Dahil pag namatay tayo, hindi naman madalapit sa gulong. Pagamit natin yan sa mabuti sa Panginoon. No? Hospitable. Si Aquila nga, Priscilla, bahay nila, ginagamit para sa Panginoon. Siguro, pag alis ng mga kapatiran, wawalis si Aquila. Pero hindi siya, Diyan mo naman! Alagay ko si Aquila, Priscilla, habang naglilinis sa kanila na, great is thy faith. Kakanta-kanta pa yun dahil doon sa Episo, pinagamit ang bahay nila. Doon sa Roma, pinagamit pa rin. Yan na talaga ang kanilang ugali. Hospitable. Ngayon, o kaya, ang ating patuloy sa paglilingkod o devotion kay Kristo na para bang ayaw ko na. No? Hindi na ako member, hindi na ako dadalo. Bakit? Ang kaligtasan niyo ba ay member? Membership ba yung kaligtasan? Si Kristo ang ating kaligtasan. Ang membership ay katulong lang ito upang tayo ay makapatuloy sa ating paglilingkod para may magtanaw sa atong kinaubing Kristohanon. Aron ang atong mga kalagi magniwang diya sa Ginoo. Mayroon tayong pastor, doon tayong pastor nga nag-adlaw o gabi, nagtukaw sa inyong mga kalag, aron nga kamo mutambok diya sa espirituhanong kayutan. Dili magniwang inyong espirituhanong kayutan. Natay pastor nga gibutang sa Dios sa iglesia, aron nga ang atong pagpangalagad alangayan, palakasin, palikunon kita diha sa atong kinabuhing Kristohanon. Ako na siya ako dali para ganahan ko. No? Kaya, kung yan ang kulang natin mga kapatid, ang ating pagsasama bilang mag-asawa, ang kasuod, ang atong pagkasipagan sa trabaho,
ang atong kaning kasipagan sa gawain ng Panginoon, ang ating tarunungan sa Biblia, sa salita ng Diyos, o ang ating hospitable, o ang ating kakulang sa devotion natin sa Ginoo, gawin natin ito. Hindi naman siguro kagad-agad, mga kapatid. Gawin natin kung anong kulang natin bilang mag-asawa. Manalangin tayo sa Diyos na naway bigyan tayo ng kalakasan na ma-apply ito upang umunlad ang ating kalagayan bilang mag-asawa na mga Kristiyano sa mata ng mga tao at sa mata ng Diyos. Ang tanong, ngunit paano kung ang aking asawa walang pakialam na gawin ito? Huwag mong itigil ang iyong pagnanais o desire na gawin ito. Ipakita mo sa iyong kabiyak at sa Diyos ang iyong magandang tinguha. Pagnanais na gawin ito. Bakit? Sabi na Psalms 37 verse 4. Anong sabi dito? Psalms 37 verse 4, sa Panginoon ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. Huwag kang tumigil. Tandaan mo si Loida. Hindi ako ni Pastor Paul. Ni Pastor Boy. Si Loida at si Eunice, kahit na ang ama ni Timoteo ay hindi manampalataya, pero nasanay, natuto, na matuto nila si Timoteo sa banal na pamumuhay at nagamit ng maigi sa kaharian ng Diyos. Kaya, tinanong ba? Huwag tayong padaig sa ating emosyon. Sundin natin kung ano ang utos ng Diyos. At paano naman, Brad, wala akong pakialam sa mensahe na yan. Bakit? Wala pa naman akong asawa eh. Single pa naman ako. Wala akong asawa. Hindi, meron ka rin matutunan yan. Kapatid. Meron din tayong matutunan kahit wala tayong asawa. Meron tayong matutunan na maganda dito. Ito ay isang mabuting paghahanda na kung kalooban ng Diyos, bigyan ka ng kabiyak sa buhay, magagamit mo ito na halimbawa sa iyong pamumuhay bilang mag-asawa. No? At sa mga matatanda na, nabalo na, nawala ng pag-asa na magkaroon ng asawa, mayroon pa rin tayo mahagpat sa Bisaya pa na mga pagtulungan, mga aral dito. Magamit din ninyo ito upang magbigay payo sa mga bata pa o sa mga may asawa na mga bata pa. Di ba? Kahit na wala tayong asawa, magapagbigay tayo ng payo na ito sa kanila. Sa mga nagplano na magpaligaw at mangligaw upang mag-asawa, sa pagpili ng inyong mga asawa, kailangan maging marunong kayo. Mag-ingat sa pagpili ng maging asawa. Huwag mo lang titingnan ang kagwapo o kagwapa sa maging asawa mo. Di ko sinasabi na huwag kang pumili ng gwapo at gwapa. Hindi lang ibig sabihin ko. Kundi huwag lang dyan putok. Huwag hanggang dyan sa kagwapa. Ito maganda to, ito ang asawahin ko. Huwag dyan. Ito gwapo, parang ito ang pipiliin ko. Huwag dyan. Kahit maganda yung asawa ko, hindi dyan ang tutok akong pagpili. Huwag dyan. Dahil bakit? Kaya tingnan mo, katulad kaya ito kay Priscilla? O katulad kaya ito kay Aquila? Na may banal na kaalaman o may takot sa Diyos. Proverbs 31, verse 30. Sabi dito, Proverbs 31, verse 30. Makakatulong to pagpili. Kayong may wala pang asawa at balak mag-asawa, makakatulong ito, ang mensahe nito makakatulong upang paano kayo magpili ng asawa. Tingnan niyo kung katulad ba ito ni Priscilla o katulad ba ito ni Aquila. Dahil sila Aquila at Priscilla ay may banal na takot sa Diyos at may namumuhay sa kabanalan. Tingnan natin ang Proverbs 31 verse 30. Ang alindog ay madaya. No?
At ang ganda ay walang kabuluhan. Ngunit ang babaeng natakot sa Panginoon ay mapagpurihan. Anong sabi? Hindi naman sinasabi na hindi na kailangan maganda. Pero pag maganda lang, walang kaalaman, walang alam, walang banal na pamumuhay. Hindi katulad ni Priscilla. Sabi ng Biblia, walang kabuluhan yan. Bakit? Proverbs 11, verse 22. Proverbs 11, verse 22, tingnan natin. Proverbs 11, verse 22. Tulad ng singsing na ginto na nasa nguso ng baboy, gayon ang isang magandang babae na walang dunong. Ano? Anong sabi dito? Tulad ng singsing na ginto. Ano ba itong ginto? Napakahalaga, precious, mahal kayo ng ginto. No? Mahal. Pero sabi dito, tulad ng singsing na ginto, nasa nguso ng baboy, hinantulad dito, gayon ang isang babaeng maganda. Maganda dahil ginto eh. Ang ginto dito yung kagandahan. Gayon ang isang magandang babae na walang dunong. Anong sabi dito? Mga kapatid, pag pumili tayo na maasawa, huwag mo lang tingnan yung ginto. Ang ibig sabihin, tingnan mo rin kung baka baboy ang nagsuot sa ginto. Ang kagandahan dito, hinahambing ng ginto. Ang baboy, way buot. Walang dunong. Liliguin mo bagong paligo, sabunin mo, liligo ka ulit sa putik. No? Walang kaalaman ang ibig sabihin. Ngayon, ang ginto dyan ay kagandahan. Kaya kung kayo'y pipili na titingnan niyo lang yung kagandahan, pag tumanda na ang babae o lalaki, mawala na yung ginto, yung ganda, anong matitira? Baboy. Mahirap makisama habang buhay sa baboy. Kaya pag pumili kayo, lalaki, babae, huwag niyong tingnan yung kagandahan ginto. Mas maganda na may ginto pa, hindi pa baboy. Dahil pag mawala na yung ginto, ang matitira, baboy. Habang buhay kang makisama, ang gulo ng baboy. Pag walang kaalaman, ang gulo. Hindi ka naman nakatulog. Ganyan ang babaeng walang dunong, maingay. Sabi ng brother, mabuti pa nakitira ako doon sa sulok sa bahay. Kaysa makitipon ko sa babaeng banaan. May pa'y magpulog iserto kung tas magkikubad babaeng banaan. May doon sa brother. Ano man? Baboy. Pag nawala yung ginto, ang matitira. Kaya, kailangan piliin natin ay yung plano na mag-asawa. Tanawa, tingnan nyo. Si Priscilla ba ito? Sa mga babae? O sa lalaki? Sa mga babae, si Aquila ba ito? Ang aking pipiliin. Ngunit, mahaban pala. Ngunit para sa iyo, na hindi pa tunay na kay Kristo, unahin mo ka muna. Unahin mo na makaisa ka kay Kristo sa Kanya. Bakit? 1 Corinthians, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago o naging bago. Yan ang magandang mauna sa iyo. Yan ang magandang mauna na babago sa iyo. Ang makaisa ka kay Kristo o na kay Kristo ka na. Dahil pag na kay Kristo ka na, ang lahat sa iyong sarili ay mababago. Yung mga bisyo, lahat ng ugali, mababago yan. Pati na ang buhay na mag-asawa. Pati yung mag-asawa. Kasamang mabago yan.
pag ikaw ay na kay Kristo. Kaya unahin mo, huwag mo munang baguhin yan. No? Yung asawa mo na banaan karon, huwag mo munang intindihin niya. Dahil banaan na, di man na matutuo. No? Ang unahin mo nga makaisa. Kay Kristo lang na. Maanaa kay Kristo. Mapakay Kristo. Mapakay. Mapakaisa kay Kristo. Dahil pag ikaw ay napakaisa ni Kristo, sabi ng Diyos, mababago ang iyong sarili. Kaya kung ikaw ay kay Kristo na, kahit na maingay yung taligid, maingay yung bana mo, maingay yung asawa mo, pero pagdinig mo ay parang musik na. Ang ganda ng tunog ng musik ng asawa ko. Ang ganda. Hindi ka na magagalit, kaya siya din. Ay, bakit ba hindi na magagalit yung asawa? Ano ba yung binabasa mo? Ano ba yung pagtulunan na kasama na ako? Diba? Dahil sino mang na kay Kristo, ang sabi nito, kaya kung sino man ang na kay Kristo sa bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Pagamputa. Ginoong Diyos, salamat kayo sa iyong tulong, ang taliwala, ginamot nga bisan pa sa sitwasyon o Diyos nga dili Diyos anad diha sa pagsulti sa naming sinutihan. Apan salamat Ginoo nga ikaw naghatag kanamo kitong pagpanabot sa imong pulong. Ginawat nga maseryoso kadto namo o Dios sa among kinabuhi. Nga dili namo tagaan o gaan nga pagtagad kadto tungod kay kadto mga kamatuoran diha sa among mga kinabuhi na kung among pagabuhaton kini dunay gyud dakong kabaguhan diha sa among kinabuhi. Kabangi pod ang mga batan-on karon dinhi nga maka tan-aw makapili gyud sila diha sa ilang umaabot nga kaminyuon diha sa mga tao, lalaki, babae, na dili gyud kadto mga tao, mawala gyud hanaw diha sa imong mga pulong, kundi naa gyud nanginabuhi, nabalaan, nanginabuhi sa imong pulong, aron nga ang imong kamatuoran madayag diha sa taliwala, bisan pa diha sa among mga kaminyuon. Salamat sa kinabuhi ni Persela o Aquila na dako kayo kahimuan sa mong taliwala aron magamit namo na usa ka example o halimbawa o pananglitan sa among kinabuhing Kristohanon na hinay-hinay namong bag-uhon ang among kinabuhi kung namay angay nga pag-uhon. Salamat po sa imong mga pulong karon Dios. Salamat sa mga leksyon na magtudlo kadto kanamo aron nga ang among kinabuhing Kristohanon imong kahimutan ug mahimong example diha sa tao sa lawas o bisan kasunod sa iglesia. Salamat kayo ni tanan sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo, kini ang among pag-ampo. Amen.